Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong makuunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, February 22, 2025. Kaya ayan naman ho, isang linggo na lamang at Marso na ho. At talaga namang kung gaano ho yung ikinatagal no, nung Enero ay siya naman hong binilis nitong Pebrero. At Marso na nga ho at nakakadalawang buwan na ho tayo sa taong 2025. At sana naman ho yung mga gusto nyong mabago at gawin ngayong taong 2025 ay dahan-dahan nyo hong nagagawa. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maiintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Sa Usaping Legal natin ngayong araw, naghain ng petisyon si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema nitong Martes, February 18 para pigilan ng Senado na aksyonan ng impeachment complaint laban sa kanya. Sinabi ng Vice Presidente na dapat mapawalang bisa ang pang-apat na impeachment complaint dahil sa one-year bar rule. Sa ilalim ng konstitusyon, hindi maaaring mag-initiate na impeachment proceedings sa isang opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Nauna namang naghain ang petisyon ng abogadong si Catalino Generillo Jr. na naglalayong na utusan ng Korte Suprema ang Senado na simulan na ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang araw, Justice Carpio. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ako sa PTV. Magandang umaga, Danny. Magandang umaga sa mga viewers natin. Justice Carpio, may naghain ho ng petisyon sa Korte Suprema na naglalayo na utusan nito ang Senado na simulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maaari po bang utusan ng Korte Suprema na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court? Well, ang general rule, nakalagay kasi sa Ligang Batas, the House has the exclusive power to initiate all impeachments. At saka nakalagay din, the Senate has the sole power to try and decide impeachment cases. No? So, walang, kahit na yung presidente, walang role. No? So, ang ano dyan, the power to impeach is lodged in Congress. Pero dahil may provision tayo na yung extraordinary certiorari power of the Supreme Court to in case there is a grave abuse of discretion on any part of the government, any branch of the government, like the legislature, no? The Supreme Court can step in. So, ang ano dyan, the general rule is the sole power to impeach is lodged in Congress. However, if there is a violation of the Constitution, the Supreme Court can step in. And it did, in fact, in the case of former Chief Justice Davide, sinabi na the other verified complaints were already barred kasi nag-umpisa na yung one-year ban, no? From the time the verified complaint was received by the Committee on Justice. So
pwedeng pumasok. Ngayon, paano papasok sa kaso na ito, no? Yung that was filed. Dahil ang ang issue diyan, what is the meaning of forthwith? Because nakalagay sa ligang batas, when the Senate receives the articles of impeachment, trial shall proceed forthwith. So, anong meaning ng forthwith? Kagad, as soon as reasonably possible. In the past cases, in the past impeachments, yung kay former President Estrada, tsaka kay former CJ Corona, it was the trial began between 1 to 2 months, no, after the Senate received. So it looks like it's not immediate pagdating ng pagsampa ng articles of impeachment sa Senado, hindi kaagad i-drop lahat ng Senado yung mga ang ginagawa nila. There's a reasonable time. So siguro masabi natin as soon as reasonably possible, no. Ayan, Pero Justice, yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero na sa SONA na, after the SONA na, mukhang that's about 5 months. Mukhang unreasonable na yon, no? So, yun ang tingin ko. Dapat naman, hindi naman ganyang katagal, 5 months. Ayan, sir, nabanggit nyo na nga yan po yung forthwith na dapat immediately. Ito, Justice Scorpio, maaari po bang magkaroon talaga ng impeachment trial habang nasa break po yung Senado? No? Kasi ngayon po, medyo iba yung circumstances dahil nasa break po sila. So, maaari po ba nila itong gawin sa isang special session? Ang posisyon ko dyan, pwede dahil hindi naman ito legislative activity, no? Pag legislative activity, dapat pag they are in break, on break, kailangan may special session. Tatawag ang presidente ng special session. Pero hindi naman ito legislative work, no? This is quasi-judicial nga ito, no? This is sui generis ito. Wala nang role ang presidente kasi exclusive power, sole power sa Congress, no? So, ang tingin ko since the president admitted that he has no role, so they can actually organize themselves as an impeachment court even without a call by the president, even during recess, no? Because this is non-legislative ito eh. Ayan, sir, nalinaw nyo na nga na non-legislative. Ibig sabihin, hindi na ho talaga kailangan pa nung hiling ho ng Pangulo para magkaroon ng special session. Yeah. So actually, what I'm suggesting is the Senate can do the preparatory work, no? Dahil they want to revise the impeachment rules to allow judicial affidavits para bibilis, no? That will cut down trial work by 60 to 70%. So what they can do, they can revise the rules to authorize the Senate President to issue the summons once the articles of impeachment are received by the Senate, to require the respondent to answer or comment within 15 calendar days, non-extendable, and then to require also the prosecution to reply. Isama na doon sa rules, i-authorize na yung Senate President. Dahil administrative naman ito eh, no? Automatic naman na dapat mag-submit ng comment or answer. And then, the rules can also authorize the Senate President to require the submission of judicial affidavits in lieu of direct testimony. So, pwede yun. All of those preparatory work can be done before the trial starts, no? So the Senate can actually be organized. Sabi nila, wala nang panahon. It can be organized in the 20th Congress, pero tapos na yung mga preparatory work. When they meet, they just
convene as an impeachment court, and then trial can proceed immediately. So pag ganyan, hindi na sayang yung oras at saka nakita ng taong bayan na gumagalaw. No? Dahil dadaan ka naman talaga dyan eh. You cannot avoid amending the rules. Gusto nila yan. Tsaka to require comment by the VP Sara, kailangan din yan. So, pwede na gawin niya ngayon without the impeachment court being organized. Ayan, Justice Carpio, malinaw ho yan na talagang pwede nang gawin yung mga preparatory works. Katulad nga ho nung pagkuha ng komento ni Vice President Duterte at pati ho yung mga judicial affidavits. Sir, ito naman ho, no? May naghain ho ng petisyon si Vice President Duterte para mahinto yung impeachment sa kanya dahil dun sa sinasabi niyang one-year bar rule. So may basehan ho ba itong kanyang petisyon sa Korte Suprema? Yung one-year bar rule will commence when the verified complaint is received by the Committee on Justice. No? Yun yung decision sa Francisco involving Chief Justice Davide. Hindi pa umabot yung complaint, impeachment complaint sa Committee on Justice. Sinasabi ng counsel ni Sara that the House Secretary General or the House itself did not act. So, dapat yung una raw, mag-umpisa na yung 1 year. Well, alam mo, yung verified complaint, pag-file niyan sa Committee on Justice, they will have a hearing, whether it's sufficient in form and substance. Pwede nila palitan yung articles, yung dagdagan yung articles of impeachment. Pwede na yung baguhin eh. That's the duty of the Committee on Justice, and then send that to the plenary, no? So, hindi pwede yung as is yung first verified complaint raw na yun because hindi dumaan yan sa Committee on Justice eh. They have a right to input what they want to include, no, or to remove. Baka may mga hindi dapat isama doon. Hindi naman sila bound by that verified complaint. Pwede nilang baguhin yan eh. So hindi pwede na yun. So ang solution diyan, kung gusto nila na because nag-delay ang plenary, hindi kagad nila, they did not take it up within 10 session days, well, we can say that the 1-year ban will start on the 10th day. Pero, or because they're given another 3 days to act, so on the 13th day, but it will apply to the itong fourth impeachment because ito yung inapprove eh. Hindi naman yung first, second, and third ang inapprove. So why will the House be bound by that? Hindi nga nila tinake up eh. So if you want the prescriptive period to apply based on the period that it should have started, then you apply it to the fourth complaint. Alright, sir. Kasi ang sinasabi po nila parang may grave abuse nga ho nung kapangyarihan ng Kongreso dahil yung tatlong naunang impeachment complaint ay hindi nga ho inakapan. Parang halos 2 buwan daw na nakatenga. Ano ho yung masasabi niyo ho dito? Well, yung House naman, they have a right to amend, to revise the actual impeachment complaint because kanila yun eh. Hindi pwede diktahan lang sila ng complainant, wag na ninyo baguhin yan. Sila magpo-prosecute eh. So they have to be comfortable with what's written there. So that's why hindi pwede na grave abuse yun dahil they have to really go over. Kasi sila magpo-prosecute eh. Pag hindi sila naniniwala, bakit nila i-prosecute yun? Matatalo lang sila. So you have to understand that they have a hand in the drafting of the articles of impeachment because they will be the ones to prosecute.
Ayan, Sir Malinaw ho yan. May mensahe po ba kayo sa ating mga senador kaugnay ho ng impeachment ni Vice President Duterte? Well, they should do the preparatory work. Hindi naman legislative yan. They don't need to call a special session for that. Dahil ang sabi naman ng Korte Suprema, the Senate is a continuing institution. So kahit na, in fact, from one Congress to another, it continues. And whether it is in recess, it also continues. But not for legislative work. Kasi sinabi is a continuing institution. Hindi sinabi continuing legislative body. Institution lang. Ito, this is part of the non-legislative work of the Senate. So pwede nilang, they can meet actually to amend or revise their impeachment rules para at least tumakbo at saka makita ng tao na tumatakbo, no? Mahirap yung matulog muna tayo for 5 months. Mukhang ayaw ng tao yun, no? Ayan ho, Sir Malinaw ho yan, no? Sir, sa ibang issue naman ho, tila naman na mas nagiging agresibo ho yung China, no, sa West Philippine Sea ngayong taon, katulad ho nung pagde-deploy nila nung kanilang mga monster ship. Ayan ho, paano natin ho malalabanan yung mga tumitinding aksyon na ito ng China at dapat na bang maghain ng bagong arbitration case ho laban na sa kanila? Well, matagal ko na ni-recommend yan. We should bring another arbitration case against China dahil sabi nga ng mga advisors ng China, mga experts nila, China should not allow the Philippines to file another arbitration case. Takot na takot sila dahil matatalo sila. Alam natin takot sila, di yun ang gawin natin. So we should, kasi we filed an extended continental shelf claim of the beyond the Spratlys, no? Nag-file ng opposition yung Vietnam, Malaysia, at saka China. Under the rules of the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf, the moment there is opposition, everything stops. They will not act on it anymore. They will allow the parties to negotiate or to file an arbitration. So the ball is on our court. If we do not file an arbitration, walang mangyari. This will just be frozen forever, and China will benefit because as time passes, China is getting stronger, no? So it is to our benefit to have this resolved habang we still have the support of so many countries, no? Dapat dalahin na natin ito sa arbitration. Well, ayaw ng China, matatalo sila kasi dahil they can claim only an extended continental shelf if they are within 350 nautical miles. Ang layo nila wala naman yung coastline nila is more than 350 nautical miles. Talagang walang basis. Talagang ibabasura ng arbitral tribunal yan. Bakit natin hindi dalhin doon? Yun ang recommendation ko. Let's go now. Because doon lang tayo mananalo. Pag lalabanan sa dagat ito, wala. We are overwhelmed by their monster ships, no? So, ang labanan dito sa arbitral tribunal, doon tayo mananalo. Ayan ho, at sana ho mapakinggan ho, nakikinig ho sa atin ng ating mga opisyal at talagang makapaghain na ho tayo ng pangalawang arbitration case laban sa China. Maraming salamat ho sa inyong oras, Justice Carpio. Maraming salamat rin sa mga tanong mo. Tsaka I'm happy that you are focusing on legal matters. Okay, Danny, thank you. Maraming salamat po. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas. Ito, dumako naman tayo sa ating segment na Sagot Kita. Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento, reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ito, first question natin coming from Liza Delgado. Attorney, ano po ba ang mababang amount, no? May file sa small case? Ayan ho, ang tinatanong ho niya kung magkano ho yung pinakamababang amount, no, na maaaring i-file ho sa ating mga small claims court. Ito yung ating rules of procedure on small claims cases, hindi ho niyan sinasabi kung magkano yung minimum na amount na maaari nyo i-file, no, sa ating mga small claims court. Ang sinasabi ho niyan dito sa ating mga korte, ang maaari nyo i-file ay maximum amount po, no, up to 1 million pesos. So kung ang pagkakautang ho sa inyo ay hindi higit sa 1 milyong piso, hindi ho kasama dyan yung mga interest at iba pa hong cost ng pagkakautang, ay maaari nyo ho yan i-file sa ating mga small claims court. At syempre kahit ho walang minimum yan, syempre kailangan nyo tandaan na may mga filing fees ho yan na kaakibat. Depende na lamang ho, wala pong filing fees kung kayo ay mapatunayang indigent. At ayan nga ho, syempre kagandahan ho sa ating mga small claims court ay hindi nyo na ho kailangan ng mga abogado at hindi nyo na rin ho kailangan ng mga mahabang pleading na naglalaman ho ng inyong mga argumento na karaniwang ho ginagawa ng mga abogado. At ang kailangan nyo lamang ho dito, syempre mag-fill up ho ng mga templated ho, no, na form sa ating mga small claims court. Katulad na lamang ho ng statement of claim para ho dun sa naniningil. At meron naman hong counterpart yan na verified response para doon sa may pagkakautang ho sa inyo. At syempre, mas mabilis ho yung proseso ho dito. Pati ho yung hearing ho dito, informal lang. Hindi nyo kailangan ng mga abogado para ho kayo ay samahan doon sa mga hearings. Dahil informal hearing lamang ho ito at karaniwang natatapos lang din sa isang araw. Kaya ho mas mabilis ho makakapag-desisyon ng ating mga small claims court. So tandaan lang ho natin na ang iyong desisyon na ho ng small claims court ay pinal na at hindi na maaaring iapela pa sa mas mataas na korte. Eto, second question naman natin galing kay Anna Barte. Kapag pinapahirapan ka po sa work, binabawi ang hawak mong documents, ano po ba ang laban sa employee? Ayan ho, ay dito ho siya nagkomento dito sa ating video tungkol sa constructive dismissal. At syempre, meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho ninyo mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal at dyan nyo rin ho makikita yung iba't ibang mga videos ho natin kung saan maaari ho kayong makapag-komento at kagaya ng lamang ho nito, no? At ngayon ho, kung sinasabi nga ho niya na pinapahirapan ho siya sa work, no, sa kanyang trabaho at ito ay hindi na reasonable, ay maaari ho itong mauwi, no, sa constructive dismissal. So ano ho ba yung pinagkaiba ng constructive dismissal sa illegal dismissal? Ngayon ho, ang illegal dismissal, kayo ay inalis o tinanggal sa trabaho nang wala hong sapat na dahilan o hindi ho dumaan sa due process o sa proseso. Kapag naman ho sa constructive dismissal, kayo ho ay nag-resign o napilitang umalis sa trabaho dahil ho dun sa mga ginagawa ho sa inyong ng inyong employer ho, no, na hindi ho maganda. At ito nga ho ay maaaring pinapahirapan ho kayo sa trabaho, nililipat kayo sa mas malayong branch o di kaya kayo ay dinemote o di kaya naman ay binabaan ho ang inyong sweldo. Marami hong mga anyo na constructive dismissal. At kapag kayo ho ay napaalis sa trabaho, napilitang mag-resign dahil ho sa mga ginagawang aksyon ng inyong employer laban ho sa inyo, ayan ho ay matawag natin constructive dismissal. So pagka ganyan ho, may laban ho ang empleyado sa constructive dismissal, maaari ho kayong mag-file ng inyong complaint, no, sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. At kapag napatunayan ho na talaga namang guilty ang inyong employer ng constructive dismissal, maaari ho kayong ma-reinstate o maibalik sa trabaho, mabigyan ho ng back wages at syempre mabigyan ho ng damages dahil ho dun sa inyong mga hinarap ho, no, sa inyong sa ilalim ho ng inyong employer. Ito naman ho from Mona Rosana. Attorney, tanong ko lang po, paano kung yung si agency pinapafile ng consolidation ang empleyado nila? Tapos paano kung one-time payment lang, tapos binawasan nila yung sahod mo, pero di naman na-post sa account mo?
3 buwan nang di nababayaran at may penalty na. Ano ang dapat na gawin? Ay pagkaganyan ho, no, dapat niyong kausapin ho yung inyong employer. Kasi ho, katulad ho nito, ang pinag-uusapan ho natin, kung di ako nagkakamali, yung consolidated loan nga ho, no, sa SSS, ay ayan ho, syempre ho, dito ho ay nagbayad naman ho siya kasi kinakaltasan ho siya ng ng kanyang employer. Pero ang nangyari ho ay 3 buwan na po palang hindi nababayaran at hindi nahuhulugan, kaya ho siya ay nagka-penalty. So yan ho, maaari ho kayong makipag-ugnayan sa inyong employer kung ano hong nangyari, no? Bakit hindi ho na-remit yung inyong bayad ho, no? Sa inyong consolidated loan. At kapag hindi ho kayo nagkaigin ng inyong employer, ay dapat ho syempre ay sagutin ho niya yung interest, yung penalty na naiyapata ho sa inyo. Kasi ho, kayo ay kinaltasan, kayo ho ay nagbayad on time, siya ho ang hindi nag-remit ng inyong bayad nga ho dun sa loan. So dito, maaari ho kayong magsumbong sa SSS, no? Social Security System. Kung dito ho yung consolidated loan na sinasabi ho ninyo, maaari ho kayong magsumbong dyan kasi ho yung mga employer ho, no? Na hindi nag-remit ng kaukulang monthly contributions ng kanilang mga empleyado. At pati na rin ho, yung mga hulog ho sa utang, katulad ho nitong consolidated loan, ay maaari ho yung mapanagot sa batas. At maaari din ho masuspende dahil ho sa hindi pagbabayad ng kaukulang remittances sa SSS. At hindi lang ho sa SSS pati din ho sa Pag-ibig at sa PhilHealth. So kaya ayan ho sa ating mga employer, ay sana ho ay maghulog ho kayo ng tama ng inyong employee contributions. Hindi lamang ho employee contributions, pati ho yung mga employer contributions. So dalawa ho kasi yan, yung kaltas nyo sa empleyado nyo at yung contribution nyo ho sa kanila. So bayaran nyo ho yan sa tamang panahon. At kung hindi ako nagkakamali, every 10th day ho yan, ang succeeding month, kailangan may hulog nyo na ho yan. At para kung hindi kayo maharap sa mga kaukulang reklamo at ayun nga, kaukulang penalties. Tanong naman ho, anonymous naman ho, no? From SB na lang pangalan ho niya, no? Paano po kung pinipilit po na gawin yung output na taasan? Ayan ho, sinasabi ho niya, maaari doon ho siyang matanggal ho ba sa trabaho, no? Yun ho sinasabi ho natin, meron na yung mga just at authorized causes, no? Kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. Ang mga empleyado ho na regular ay meron ho tayong tinatawag ng security of tenure. Ibig sabihin ho, hindi ho kayo maaaring matanggal sa trabaho nang walang sapat na dahilan o di kaya ako hindi dumaan sa proseso. Ngayon ho, sinasabi ho niya ay kung yung just causes nga ho ay kung pinipilit po kayong gawin yung output na taasan ho yung output ninyo ay ayan ho ba at kapag kayo ay tumanggi ay just cause na ba yan sa trabaho. So, ang mga just cause ho natin, maaaring pumasok po yan sa serious misconduct. Ayan ho. So, sa serious misconduct ho, kailangan ho yung inyong inasal, no? O inakto sa inyong employer ay related ho doon sa performance ng inyong trabaho. At kailangan ho yung utos ng inyong employer ay reasonable. So, kung dito ho, sinasabi ho natin na talagang parte naman ho talaga ng kanyang trabaho, no? Na dapat ho ay siya ay magkaroon ng quota, ay siya ho ay dapat makagawa doon sa sinasabi nilang output at sinasabi naman ho ito ay reasonable at lahat naman ho ng empleyado ay ganun ho yung quota, yung output na kailangan ay hindi ho maaaring masabi na talagang unreasonable yung utos ng kanyang employer. At kung siya ho ay tumanggi ay maaari ho siyang maging liable for serious misconduct, no? Serious misconduct at ito nga ho ay just cause para ho ay kayo ay matanggal sa trabaho. Pero sabi nga ho natin, kahit ho ay kayo ho ay nakagawa ng masama sa inyong employer, kailangan pa rin ho yan dumaan sa proseso. Kasi ho, kapag hindi ho dumaan ho yan sa proseso, sabi ho natin, meron tayong 2 notice rule. Kailangan bigyan ho kayo ng notice ng inyong pagkakamali. At kailangan ho dumaan ito sa due process. Meron ho kayong dapat opportunity to be heard. At kailangan ho malaman ho yung panig naman ho ninyo, no? At yung ikalawang notice naman ho doon ay yung notice ho na tinatanggal ho kayo sa trabaho dahil nga ho napag-alaman na kayo ay nagkamali o kayo ay may nagawang pagkakamali sa inyong employer. Kapag hindi ho yan naobserbahan, yung 2 notice rule ho na yan, yung due process na yan, notices at opportunity to be heard, maaari ho maging liable ang inyong employer for illegal dismissal.
illegal dismissal. At kapag nagkaganon ho, maaari ho kayong mabalik sa trabaho, reinstatement, mabigyan ng back wages at mabigyan ho ng kaukulang damages o danyos. Kaya ito sa ating mga employer ay tratuhin niyo ho ng tama ang inyong mga empleyado dahil nga ho sila ho ang inyong katuwang ho sa inyong mga negosyo. And tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, comment or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas. Ito ho. Question naman from Jeffrey Marayag. Boss, pinatay ng mga aso ang alaga kong kambing na nakatali. Pwede ko po ba siyang pagbayarin? Ay, pwede nyo siyang pagbayarin kasi sa ilalim ho ng ating civil code, kung sino man ho yung nag-aalaga ng hayop para sa kanyang kasiyahan o sa kanyang trabaho, ay may pananagutan ho yan kung kanyang alagang hayop ay mawala o di kaya ay makapinsala ho ng ibang tao, ng ibang ari-arian. Kaya ayan ho, meron ho yung pananagutan. Kailangan nyo hong masingil ho yan. Yung sabi nyo yung may-ari ho ng aso na pumatay ho sa inyong kambing. So kailangan nyo ipabarangay nyo ho yan para ho syempre makapagbayad ho sa inyo, no? At sana ho maayos nyo ho yan. At yun nga ho, may pananagutan yung may-ari ng aso. Dahil dapat ho ay kanyang inalagaan yung kanyang alagang aso para hindi ho talaga ito ay nakamatay at nakapinsala sa inyong alagang kambing naman. And dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Yung mga ibang nag-text, wala lamang ho tayong oras pero babasahin ho natin yan sa susunod na Sabado. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.